Ito po mga kababayan, balikan ho natin dito ang flood control dahil sabi ho dito ni Ate Claire, hindi nakalimutan ang korupsyon, ang issue sa flood control. Yan. Hindi nakalimutan, talagang inaalala talaga nila, pinagsipagan talaga nila. Ito po, tunghayan ho natin dito, itong unang ulat, yung pagputok sa pagkahuli umano ni Saldico. Yan, pakinggan ho natin si Ate Claire. Ate Claire, pasok. Maayong adlaw, Iloilo Press. Nahuli na si Zaldico. Bunga ito ng matibay na paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapanagot at makulong ang sinumang sangkot sa maanumalyang flood control projects sa bansa. Ayon sa Pangulo, kasalukuyang nasa kustodiya na ng otoridad sa Czech Republic ang puganting si Zaldico matapos na pumasok sa nasabing bansa nang walang wastong dokumento. Batay sa pinakahuling ulat, hinarang si Zaldico sa German border at ibinalik sa mga otoridad sa Czech Republic kung saan siya nanggaling. Dagdag ng Pangulo, nagpapatuloy ang koordinasyon ng Pilipinas sa mga otoridad ng Czech Republic. Nais lang po natin ipaalala sa mga nagsasabing kinalimutan na ang flood control scandal. Hindi po yan totoo. Yon, hindi totoo yon. Hindi kinalimutan. Naalala lang po. Ang pagkilos ng gobyerno, ang utos ng Pangulo ay nananatili. Managot ang dapat na managot. Kita nyo po dito mga kababayan, parang sila talaga ang nagkumpas. Ito ang unang ulat, yung pagkakaaresto umano, o yung pagkakahuli o pagkaharang umano nito ni Saldico doon sa Czech Republic. Yun. Pero paano ito po nangyari sa kabaliktaran ngayon? Ito po, panoorin ho natin dito mga kababayan ha. Ito po, dito sa isang video. Ito ang, ito kasi ang presko ni Ate Claire na parang ibinida nila. Parang glancing talaga yung mukha ni Ate Claire dito. Para ibinida niya na ito na. Ito na talaga ang resibo na pagkakahuli, pinapahuli. Kumbaga in-emphasize nila dito na parang effort talaga ang gobyerno. May effort ang gobyerno ng Pilipinas para mapahuli si Saldico. Set the record straight. Where is Zaldico? Because the term of the Justice Department that he is under the jurisdiction of the Czech Republic is a very broad term. The jurisdiction itself, it can be anywhere as long as it's in the territory of the Czech Republic, or it can be in a detention facility. Where exactly is Zaldico? That is something that on that question, I have no specific answer yet as of now. Why, sir? I have no relevant and validated information as to that fact. So I don't want to speculate. Diba? Kasi that will You don't want to speculate, pero anong nangyari? Pinagyayabang na ng amo mo. Ito ang lesson natin mga kababayan. Mahirap talaga dumipinsa ng kayabangan ang amo natin. Yung yabang lang dipinsahan mo. Para bang kumbaga ito mga kababayan na sa mga professional dito, doktor ka man, engineers ka man o anumang profession mo. Pag ikaw ay lisensyado, ilang yun na ang kuruna mo. Ilang pagdipinsa sa kuruna mo, kung ano talaga ang totoo, kung ano ang dyan sa kuruna mo, yun ang kaya mong dipinsahan. Pero papaano ngayon kung nagtatrabaho ka sa isang institusyon na yabang lang ang didipinsahan mo? Hindi mo naman sariling yabang. Yabang lang ang amo mo. Wala kang ibang magagawa. Ito nga eh. Media lang tong nagtatanong, walang maisagot.
Ano yung milyon-milyong Pilipino yung magtatanong, wala na nga. Ano yung sinasabi, rineport ni Ate Clo, wala na. Galit pa naman yun sa fake news. Ano naman 'tong palusot din, hindi na siguro matatawag na fake news. Kumbaga nagkamali lang niyang news. lead to misinformation or disinformation. So, hangga't hindi po natatapos yung pakikipagpulong ng inyong lingkod sa Czech authorities, sa representative ng Czech authorities, hindi Ano yung sinasabi na pakikipag-coordinate ng Czech Republic at saka sa Pilipinas? Yung sinabi ni Ate Claire. So, ibig sabihin, si Ate Claire lang ang gawa-gawa doon? Wala talaga yung sinabi doon si Marcos? Ang palabasin natin dito na ang Pangulo natin ay biktima lang ng fake news? Ano ang kagang nito? po ako makapagbigay siya ng pilot. Sir, so what was the basis for the Philippines to say that he is still in jurisdiction when in fact we don't know yet where exactly the former lawmaker is? Ito po ay batay po doon sa mga impormasyon na available po sa amin bago po kami binahe dito. Mga kapamilya, April 24, alas 5 ng hapon, oras dito sa Prague sa Czech Republic, kakatapos lang ng press conference ni Justice Secretary Frederick Vida. Ito yung sagot doon sa ilan sa mga malalaking tanong tungkol kay Zaldico. Una, nasan nga ba si Zaldico? Yun kasing sinabi ng DOJ na under ng jurisdiction ng Czech Republic si Zaldico ay isang napakalawak na term. Maaaring nasa detention facility ng Czech Republic si Zaldico, maaari namang pinalaya siya, pero dito lang siya pwedeng umikot-ikot sa loob ng Czech Republic o kaya naman ay nasa ibang bansa na siya dito. O dito mga kababayan, hindi nila natukoy talaga kung saan talaga si Zaldico. Ito po mga kababayan, dito lang kagandahan ito sa mga bansang ito. Dahil hindi nila, kahit sabihin natin na ikaw ay dayuhan at wala namang matibay na reklamo laban sa iyo, hindi ka talaga isusurrender ng bansa kung saan ka naroroon. Dahil hindi konektado yung issue mo. Yung issue mo sa bansa mo at saka issue doon sa kakulangan mo doon sa pag-comply sa kanilang requirements. O di ba? Dito natin makikita gaano katibay ang bansa. Tayo sa bansang Pilipinas, ito lang kang Tatay Digong, sarili nating gobyerno ang naghatid kay PRRD sa ibang bansa para doon parusahan. Tapos itong si Zaldico, tayo man lang dito sa Pilipinas ang nakakaalam sa pananagutan ni Zaldico at hindi naman natin magamit ang ibang bansa para mahuli yon, para sabihin natin, oy yun, may krimen sa amin yun, hulihin ninyo or makipag-coordinate kayo na hulihin. Dahil yung batas natin, hindi naman saklaw sa kanilang batas. Yun ang matibay na bansa. May sariling foreign policy, hindi tulad sa atin sa Pilipinas na ang pulisiya pa rin talaga sinusunod natin. O, di ba? Ngayon, ito na po mga kababayan, 1 taon lang. Sinampal na tayo sa sarili nating batas. Sinampal sa sariling butas. O, kumusta ngayon? O, DOJ Secretary pumunta dyan. Pero, ito sa susunod kong ipapakita sa inyo mga kababayan, ipakita ko sa inyo dito kung anong sinasabi, kung ano ang ibig sabihin dito ni Marcolita. At anong pamamaraan na hindi na kailangan pang magpunta dyan sa Czech Republic
ang isang empleyado ng gobyerno para lang pag-verify kung totoo bang pagkahuli o pagka-aresto or pagka-detain ni Saldico. Itong sunod nating video, ipakita ko sa inyo kung ano ang sinasabi dito ni Marcolita. Jen, ay yung di umano ay pagka-aresto kay Saldico. Naaresto ba? Ang balita, noong mga nakakaraan ay sinabi na si Saldico ay nasa, pumasok sa teritoryo ng Czech Galing Republic. Germany, pumunta ng Oo. Czech Republic. Wala Oh. siyang dokumento. Meron daw Oh. problema sa kanyang documents, immigration documents. Travel document. So, Oo. ang sabi ay inaresto siya. Pero ang paglilinaw naman ng Department of Justice, kung hindi ako nagkakamali ngayong araw ito yung Oo. statement. Tama. Hindi daw ho dapat ang tawag ay aresto dahil technically ay hindi naman po pwedeng arestuhin ang si Saldico dahil wala siyang kaso dun sa Czech. Ang tama daw ganun. gamitin ay parang hinold siya dahil nga dun sa immigration rules. or law. Sinold. So dito hindi naman pwedeng arestuhin dahil wala naman siyang kaso doon. Pero tayo sa Pilipinas, si Tatay Digong 1 taon na nakakulong doon. Inaresto siya dito sa Pilipinas at hindi dinaan sa tamang proseso kung paano siya magdepende. Paano ipagtanggol ang sarili niya. Di ba? Dito natin makikita mga kababayan, sinisingil na ang ating administrasyon. Alam niyo po mga kababayan, napalaking sampal ito sa atin. Sampal nga eh. Hindi natin ikakatuwa dahil ito ang nangyari sa ating administrasyon ngayon dahil kahit papaano, kahit hindi ko gusto yung ginagawa ng presidente natin at wala na akong magagawa, siya na ang presidente. Tsagaan na lang muna natin. Ito lang nga. Inibilang na lang natin yung karma. Ito, napakalaking kahiyaan sa ating gobyerno. Malaking kahiyaan. Gobyerno ang nagpakalat na nahuli na. Tapos gobyerno din nagpapahanap kung nasaan. Nabalita ng nahuli na. Ngayon, hinahanap na. Oo, Eh hinold. di parang ilang araw na siya nakahuli, parang nahuli din siya. Maaari siyang pakawalan anytime, parang gano'n. Oo. Ano bang legal terms doon, Sen? Ano ba tabat talaga? Hindi, bakit ka hinold kung wala ka namang problema? Yun lang sigurong chine-check sir yung documents. Check ka lang, i-hold ka. Yun. Ako naman minsan din napunta ako ng Amerika. Paano naman itong mga kasama ko rin, kung ano yata yung Dala-dala. dala-dala. Oo. Dala ng Oh, at saka yung isa sa pagpunta ko ng Amerika. Alam mo pagka alis ka na, meron kang departure yung yung slip eh. Opo, oo. Kailangan iwanan mo yun, kailangan ibigay mo yun, tapos may pipirmahan sila. Mhm. Hindi ko yata naibigay yun. Kaya pagpunta ko uli, nakita nila, May record. hindi ka naman umuwi, ba't nakabalik ka? Ayun. Ganun po. Oo, inold muna ng konti. Ginanong ko, inalungkot ko. Ito yung hindi, nakalimutan mo. Sige. Ganun lang naman eh. A few minutes. Oho. A few minutes lang. Pero i-hold ka ba ng... Ganito kasi yun, Opo. Ang narinig ko kasi mula kay Pangulo na nahuli na si Saldico. Ayun nga po. At minanduhan ko ang DOJ at ang kung sino-sino pa para makipag-alaman sa gobyerno ng Czech Republic. Opo. Di ba? Ang pagkakaintindi ko na-aresto yung tao. Pero nag-iisip ako, Jen, Opo. Nelson, paano nangyari yun? Kasi, alam mo, meron tayong Geneva Convention. Okay. Yung Geneva Convention ay nagsasabi na kapag ang isang Pilipino ay naaresto sa ibang bansa, natitrigger mo yung requirement ng
consular notification process. Automatic po yun, Sen. Automatic yun. Automatic yun. Automatic na natitrigger yun. Opo. Consular notification process. Anong nilalaman nun? Mhm. Anong detalye ang kasangkot doon? Opo. Ang detalye includes the identity of the arrested or detained person. Okay. It also includes the circumstances of the arrest or the detention. Doon nga, kung ano yung nangyari. No? Mhm. And then, ini-specify doon kung sinong court or police station or detention facility Oho. that holds that person Opo. in that state. Okay. And the next steps that will be taken by that state in regard to this incident. Ngayon, Opo. yung detalye na yon, makukuha mo yon doon sa SEC Republic Embassy dito. Okay. Yung kanilang embahada sa Pilipinas. Oo. Opo. Oho. Ngayon, ito yung pinag-iisipan ko eh. Bakit ka pupunta doon? Meron naman silang embassy rito. Yun. Baka may ibang sadya. O gumagawa lang ng drama para makapunta. Matatawa lang tayo rito sa nangyayari. Tinatawanan lang natin. So, kanino bang pera yung ginagastos sa kanilang biyahe? Personal? Sponsored? Or nakaplano? Kasi pupunta po yung mismong DOJ secretary natin eh. Kaya nga, Pupunta ngayon mismo ng nag-iisip SEC. ako. Nag-iisip lang naman ako Kasi Opo. hindi ko ma-relate eh. Parang, teka muna, gagamit ka ba ng pera ng bayan? Ang layo yata. Magkano Yun. mamamasahe ron? So, Pangalawa, ibig ko sabihin, Sen, dito pa lang sa embahada ng SEC na nasa Pilipinas, pwede na natin makuha kung talagang Yes, Jen. hinold siya doon sa SEC. At sa pagsabi mo na hinuli si Saldico, bla bla bla, Ayun. kailangan i-publish mo yung summary ng consular notification process. Meron yun eh. Oho. Sa mga tweet, hindi ka dapat pumunta doon. Baka ako sino lang ang nagbulong sa kanya eh. Para lang makapunta Ito, hinuha ko lang Opo. Kasi, Natumbok mo, Sen. Natumbok mo. Ito talaga si Senator Marcolita. Pahama ka talaga, Senator. Pahama ka talaga. Binigyan mo talaga ng idea yung mga itong sambayan ng Pilipino. Parang ako, nabigyan mo yung idea. Ikaw ang may alam eh. May mga proseso pala dyan mga kababayan na hindi mo na kailangang pag halimbawa may nabalitaan na nahuli tayong kababayan sa ibang bansa, hindi na kailangan puntahan mo pag halimbawa may balita. Mag-reflect na pala yun. Ma-notify na pala ang Pilipinas dyan. Ibig sabihin, kahit wala pang notification ang Pilipinas galing sa legal, galing sa opisyal sa naturang bansa, ay, ako, sino kayang nagbabalita? Baka gumagawa lang sila ng balita para may masabi silang may ginagawa o gumagawa sila ng balita para makahanap ng paraan para makapunta ang gustong pumunta. bakit ako pupunta doon kung makukuha ko naman dito? Oo nga po. Di ba? Yung detalye na yun. Sabi nga, bakit ka patatayo kung makukuha mo naman ang paupo? Nako, yun. Nelson, At saka sagutin mo yun. yun. Ano lang yun naman eh. Logic ito eh. Opo. Logic ito. At hindi nila sabihin siya pwede, wala na yung notification. Kinontra, hindi. Yung notification process, yung automatic release ng notification process ay pinagtibay ng International Court of Justice sa maraming kaso. Yung pala, oho. Alam mo kung ano yung International Court of Justice? Ano po siya? Ito yung
principal legal organ ng United Nations. Ayun. Ngayon, kung sino man yung bumulong kay Pangulong Marcos na hindi naman base doon sa consular notification process, Ayun. medyo problematic yun. May problema siya nagpadala ng Ngayon, impormasyon. bakit ka pumunta doon? Samantalang ma-check mo dito kung talagang dito kung dito bumase. Kasi Opo. nagtataka ko, ba't hindi nyo pinablish yung summary? Ayun nga po. Kaya Hindi alam ang proseso. Alam. Bakit alam ito ni Senator Marcolita? Itong mga secretaries ng ating sa Office of the Government, itong mga agencies dyan, may mga secretaries. Kulang ba sila sa kaalaman? O excited lang sila dahil ito, magpakabait lang kayo sa akin, sundin nyo lang ang utos ko. May mapupuntahan talaga kayo na napakaganda. Ito na kaya ang lugar na napakagandang puntahan nila gamit ang isyu, gamit ang pera, at ang isyu ay ang dinadahilan nila para puntahan. At tatanong lang po tayo mga kapatid. Dahil dito po sa administrasyon ngayon, ang dami nating mga tanong na ang sagot nila ay ang layong-layo. Gusto ba tayong bigyan ng liwanag sa katanungan natin? Bigyan tayo ng kasagutan? O lalo tayong ililigaw? yung hinahanap din namin. Wala ngayon, kang picture. Wala lahat. Ibig sabihin, hindi totoo. Oho. Marites yung nakuha ni President Marcos. Oho. Marites, pinalita ng Marites. Ganda kaya ng atare ito, Ate Claire. Napakabungga kaya yon. Kasama po yung anak niya doon sa, ano ba yun? Sa Bacolod. Ngayon, yung Marites na yun, pumunta sa Europe. Alam mo kung anong panahon ngayon sa Europe? Ano po? Napakaganda ng Ayun na. Ganon? Kung ikaw ay nanliligaw, diyan, Opo. Nelson. Ito O pa kaya, ito. o kaya yung asawa mo, kasama Opo, mo. opo. Lalo mapapamahal sa yung asawa mo eh. Nako, i-schedule mo na sen. Tama-tama. Binigyan niyo kami ng idea. Isip-isipin mo, ngayon ay spring. Alam mo yung spring? Ang ganda niya. Yung paglipas ng taglagas. Ganyan eh. Kasi yung mga bansang yan, tayo kasi hindi natin alam ang taglagas sa spring eh. Yes po. Meron lang tayong tagulan at taginit. Yes po. Kamo ngayon, taginit tayo. Pag susunod, uulanin tayo. Yan. Doon meron taglagas. Autumn. Yes. Nakita mo yung autumn leaves, ano? Yes po. Pagkatapos noon, spring. Nako, sisibol naman ng unti-unti mga ano. Ay, kung ikaw ay nanliligaw, Nako. mapapasagot mo yung babae, hindi dahil sa ganda mo lalaki. Dahil sa gusto ka, malamas. Dahil sa kagandahan ng klima yung lugar. Romantic. Super, yun ang super. Yun lang ha mga kababayan ha. Ito lang po natin ang summary natin dito sa mga videos na pinapakita ko sa inyo. Ito lang ay nagpaliwanag sa atin na ang direksyon ng ating gobyerno ay hindi konkreto. Pagkuha pa lang ng information, palpak na. Pagpapunta pa lang ng grupo niya, may tinatawag siya doon sa grupo niya na pinapunta doon na pinaka high level daw, high level. Kaya yung high level na pagpunta doon tapos tinanong ano ba, wala namang nalaman. Nagpapalusot lang ba? Dinadahilan ba lang nila si Saldico para makapunta sila doon? Ayon po dito sa sinasabi ni Senator Marcolita, napakaganda ang season ngayon ay spring season.
Para ba ma-experience nila ang spring season dahil sa Pilipinas ay wala tayo? Ginamit ang pera ng gobyerno. Ginamit ang isyo sa kahuli ni Saldico. Naku po. Hindi, hanggang dito lang po. Ito po si Rene Bay. Salamat. Mabuhay ang Pilipinas. Hanggang sa susunod nating video. Magkita-kita.